Kabanata 1341. Bawat disipulong lumabas mula sa ginintoang pinto ay nababalutan ng maliwanag na sinag at sinaunang ngunit makapangyarihang aura. Maging ang mga disipulong nagmula sa unang palapag ay may masigla at punong siglang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ngunit nang makita ng lahat ang ayos ng tatlong lalaking iyon, hindi nila napigil ang mapatingin ng kakaiba. Itong 3 taong ito. Kahit ang master ng Earth Devil Mansion ay hindi napigil ang mapakunot ang noo. Sa itsura kasi ng tatlo, para silang mga ninakawan. Dahil dito, naging katatawanan sila ng mga tao mula sa 3 great academies. Damn it. Sabay na sumanghal ng malamig ang Palace Master ng Hentian Palace at ang Academy Master ng Bright Gold Sect. Madilim ang kanilang mga mukha habang mabilis silang lumapit kina Hen Yuang at Yun Tianteng. Samantala, mabilis namang winasiwas ni Yuanzi ang kanyang mahabang manggas at agad na inilayo si Jindy. Nakakahiya nang manatili pa roon. May isa pang tao. Paano nangyari iyon? Biglang may sumigaw. Punong-puno ng pagkabigla ang boses nito, na parabang nakakita siya ng himala. Mula sa gininto ang pinto ay dahan-daang lumabas ang isang payat at kabataang figure. Sa sandaling makita siya ng lahat, nanlaki ang kanilang mga mata. Lalo na ang mga disipulo ng Supreme Peak na halos sabay-sabay na napabulalas. Bahagyang gumalaw ang sulok ng labi ni Maxim Callahan habang yumuyuko ng kaunti, ngunit hindi niya maitago ang panginginig ng kanyang katawan. Ito ay dahil sa matinding kasabikan, at saya. Ang batang ito, alam kong hindi pa siya patay. Punong tuwa ring sabi ni Dewey Hobbs. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Zephyr. Pagkalabas niya, agad na nag-ingay ang buong akademya. Ang mga disipulong nakasaksi sa mga ginawa ni Zephyr sa Immortal Secret Land ay nagkaroon ng masalimuot na ekspresyon. Samantalang ang mga minsang nakalaban niya ay hindi mapigil ang manginig. Buhay pa ang halimaw na ito. Hindi talaga siya namatay. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Baidijan, habang ang Fighting Ape Emperor ng Fighting God Palace ay malakas na tumawa nang hindi man lang itinatago ang saya sa kanyang puso. Ngunit walang nakaalam kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagtawa. Spirit Realm. Biglang napansin ng ilan ang tunay na lakas ni Zephyr sa sandaling iyon. At nang mabanggit ang salitang iyon, agad na natigilan ang lahat ng elder ng The Boundless Academy. Sa loob lamang ng mahigit 1 taon, mula sa Strength Realm ay direktang nakapasok si Zephyr sa Spirit Realm. Ang ganitong bilis ng pag-unlad ay maihahambing lamang sa mga tunay na halimaw na henyo, at hindi nalalayo sa mga alamat na taglay ang sinaunang Draconic Bloodline. Sa sandaling ito, saka lamang nila napagtanto. Mali pala ang naging paghusga nila kay Zephyr noon. Hindi lamang iyon. Maging ang ilang elder ng pangunahing mga bundok ay nakaramdam ng matinding pagsisisi. Pagkatapos ng lahat, si Maxim Callahan ang unang kumampi at sumuporta kay Zephyr noong panahong halos talikuran na siya ng lahat. Ngunit hindi nagtagal, naging mabigat muli ang paligid. Dahil sa paglitaw ni Zephyr, nagsimulang ikwento ng maraming disipulo sa kanilang mga nakatatanda ang lahat ng ginawa niya sa loob ng Immortal Secret Land. Kabanata 1342. Pagpatay sa isang Levisham na agility expert. Pagpabagsak sa isang kalahating hakbang na spirit expert. Pagsupil sa isang spirit expert. Pagpatay sa isang disipulong nasa antas hari. Pagwasak sa Star Sword Emperor. Ang sunod-sunod na balitang ito ay yumanig sa lahat. Maging si Yuanzi, ang Academy Master ng The Boundless Academy, ay nakaramdam ng matinding sakit ng ulo sa mga oras na iyon. Tunay ngang pambihira ang talento ni Zephyr, ngunit napakarami na niyang na-offend at nakilalang tao. Nagiging malaking problema na ito. Roar. Biglang umalangaw-ngaw ang isang galit na dagandong. Niyanig ng boses ang langit at lupa habang sumabog ang isang nakakakilabot na banal na kapangyarihan. Sa isang iglap, tila gumuho ang kalangitan at nabitak ang lupa. Ang lahat ng nilalang ay napaluhod sa matinding pressure. Isang figurang may mabangis at nag-aalab na mukha ang lumitaw, tila isang walang kapantay na demonyong bumaba mula sa kawalan. Napapalibutan siya ng walang hanggang kapangyarihan. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat sa biglaang pagbabago. Ang nagpakawala ng dagandong ay walang iba kundi ang Academy Master ng Bright Gold Sect.
Sa sandaling iyon, balot ng kabaliwan ang kanyang mukha habang kumikislap ang kanyang mga mata sa nakakasilaw na liwanag. Ang bawat paghinga niya ay tila dalawang banal na espada na humahati sa kawalan. Saan man tumama ang kanyang aura, lahat ay nadudurog. Agad na naunawaan ng ibang Academy Masters kung bakit sukdulan ang galit ng Bright Gold Sect. Sa Bright Gold Sect ay may dalawang walang kapantay na henyo, ang magkapatid na sina Yun Tianteng at Yun Tianjeng. Pareho silang nagtataglay ng pambihirang spiritual martial body at nakakakilabot na potensyal. Itinuturing silang mga magiging pinakamataas na eksperto ng martial world sa hinaharap. Ngunit ngayon, ang isa ay pinatay ni Zephyr, habang ang isa naman ay malubhang nasugatan. Paanong hindi magngingit-ngit sa galit ang Academy Master ng Bright Gold Sect? Zephyr, mamamatay ka ngayon. Bago pa tuluyang hamupa ang kanyang dagandong, agad na siyang umatake. Pagkilos ng kanyang palad, ang 5 daliri niya ay naging isang napakalawak na banal na kapangyarihan. Rumaga sa ito na parang sinaunang ilog na sumasaklaw sa kalangitan, yumanig sa lahat ng Academy Masters sa loob ng daan-daang milya. How dare you? Sa sandaling iyon, kumilos din si Yuanzi. Bagamat may bahid ng helplessness ang mukha niya dahil sa mga problemang dala ni Zephyr, malinaw na nakita na niya ang tunay na halaga nito. Si Zephyr ay isa ng disipulong nasa antas emperador. Sa buong The Boundless Academy, isa siya sa pinakamahalagang talento, isang henyo na maaaring maging walang kapantay na eksperto sa hinaharap. Paano niya hahayaang apihin ito ng iba? Kasabay ng isang mahabang sigaw ni Yuanzi, biglang umalab ang kanyang banal na kasuotan habang sumabog ang isang napakalaking kapangyarihan. Boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa gitna ng void. Marahas na shockwave ng hangin at enerhiya ang kumalat sa loob ng daan-daang milya habang naglalaban ang kanilang kapangyarihan. Ang lakas ng mga Academy Master ay matagal nang lumampas sa antas ng Spirit Realm. Pareho silang tunay na walang kapantay na eksperto. Sa isang iglap, natigilan ang lahat ng naruroon. Yuanzi, mas mabuti pang huwag kang makialam. Mukhang baliw na si Academy Master Chi Shenzi habang iniunat ang kanyang kamay papunta kay Zephyr. Napakarami ng pinatay ni Zephyr. Kahit mamatay siya ng milyon-milyong beses, hindi pa rin sapat. Ngayon, mamamatay siya rito. Sa sandaling iyon, nagbaliktad ang langit at lupa. Nawalan ng liwanag ang araw at buwan. Sa itaas ng kalangitan, tila bumaliktad ang Milky Way habang ang nakakasilaw na sinag ng liwanag ay humahati sa buong himpapawid. Kabanata 1343. Ang hakbang na ito ay imposibleng harangin. Ngunit hindi ordinaryong tao si Yuanzi. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang manipis ngunit mabagsik na bakas ng palad ang sumalubong sa pag-atake. Boom! Sa matinding banggaan ng dalawang enerhiya, sumabog ang umaapaw na aura na parang libo-libong matutulis na espada na handang lumipol ng lahat ng buhay sa paligid. Sa katunayan, hindi lang ang Bright Gold Sect ang gustong kumilos. Maging si Nanggang Banlong ng Great Yan Sect ay may parehong balak. Napatay si Duan Kongchen sa loob ng kanyang akademya, at muntik pang mapilayan ang sariling disipulo niyang si Zuo Zuang. Paano niya hindi kamumuhian si Zephyr? Ngunit alam niyang hindi ito ang tamang pagkakataon para umatake. Hindi pa niya lubos na nasusukat ang tunay na lakas ng kanyang kalaban. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Habang malamig na nakatitig kay Zephyr, pilit niyang pinigilan ang nag-aalab na Hungering pumatay sa kanyang puso. Kayo bang dalawa, tapos na? Nang halos sumiklab na ang labanan ni Chi Shenzi at Yuanzi, nag-iba ang paligid at naging abo ang lahat. Maging ang mga disipulo ay nalagay sa panganib. Sa sandaling iyon, isang malamig na tinig ang umalangaw sa kalangitan, kasabay ng nakapangangilabot na aura na bumalot sa buong lugar. Bitek. Sa lakas ng aurang iyon, sapilitang naghiwalay ang nagbabanggang enerhiya ng dalawa. Punong-puno ng nakakatakot na intensyong pumatay ang mga mata ng dumating. Kahit hindi pa niya inilalabas ang buong kapangyarihan niya, sapat na ang kanyang aura upang manginig ang lahat ng naruroon. Bukod sa Palace Master ng Lanhai Palace, sa Old Black Demon, at sa Mansion Master ng Earth Devil Mansion, marahil ay wala ng ibang kayang pumihil sa dalawang Academy Master gamit lamang ang puwersa.
At ang taong iyon ay walang iba kundi ang Mansion Master ng Earth Devil Mansion. Earth Devil Mansion, usapin ito sa pagitan namin ni Zephyr. Balak mo rin ba akong pakialaman? Namumula sa galit si Chishenzi habang sumisigaw na parang baliw. Bago pa makapagsalita ang Mansion Master, malamig nang tumawa ang Old Black Demon sa tabi nito. Nakakatawa ka talaga. Hindi marunong ang disipulo mo, pero sa iba mo ibinubuhos ang galit mo. Hindi mo ba alam kung gaano kaina ang sariling disipulo mo? Ikaw. Sa matinding sagot ng Old Black Demon, natigilan si Chishenzi at walang maisagot. Galit na galit man siya, hindi pa rin siya lubusang nawawalan ng katinoan. Kung hindi, hindi na sana siya nakakapagpigil. Hindi lang pinatay ng batang iyon si Yon Tianjeng, malubha rin niyang nasugatan si Yon Tianteng. Wala siyang pinatawad ni isa sa mga disipulo ng Hentian Palace. Malinaw na nasa landas na siya ng kasamaan. Kasamaan. Sa pagbanggit ng salitang iyon, agad na nagulo ang buong paligid. Maraming tao ang napabuntong hininga. Matindi talaga ang taong ito, pati Hentian Palace ay nadamay pa niya. Hey, nakakatawa. Biglang umalangaw-ngaw ang malamig at mapanghamak na boses ni Zephyr. Kapag hindi ninyo ako matalo, tatawagan ninyo akong masama. Chishenzi, hindi rin kita kayang talunin ngayon. Ibig bang sabihin noon ay miyembro ka rin ng kasamaan? Maging sina Hen Yuang ng Hentian Palace at Yon Tianteng ng inyong akademya ay kinikilalang mga walang kapantay na eksperto. Kung hindi nila ako pinilit ng husto, sa tingin mo ba magkakaroon ako ng lakas para labanan sila? Pagkasabi niya nito, biglang natahimik ang buong paligid. Ang mga disipulo at mga tao mula sa iba't ibang akademya na walang alam sa totoong nangyari ay tuluyang namangha. Nang maalala nila kung paano sabay-sabay na lumitaw sina Hen Yuhuang, Yon Tianteng, at Jindi sa loob ng gininto ang tarangkahan. Parang may unti-unti silang naunawaan. Kabanata 1344. Maaari kayang nalabanan ni Zephyr ang dalawang eksperto na sina Hen Yuhuang at Yon Tianteng. Siyempre, kahit na pinaghinalaan din si Jindi, agad din iyong nawala sa isip ng marami. Total, pareho silang disipulo ng akademya ni Zephyr. Wala namang dahilan para maglaban ang dalawa. Hinahanap mo talaga ang kamatayan. Halos manginig sa matinding galit si Chishenzi dahil sa mga salita ni Zephyr. Ang kanyang mga mata ay nagninggas sa malamig na puot habang lalo pang lumalakas ang kanyang intensyong pumatay. Tama na. Isang malamig na tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Bagamat mahinahon ang boses, parang kulog itong sumabog sa kalangitan. Sa isang iglap, tila nabiyak ang himpapawid habang ang nakakatakot na aura ay nagpayanag sa puso ng lahat. Ang nagsalita ay walang iba kundi ang Mansion Master ng Earth Devil Mansion. Sa labanan ng mga lihim na lupain, ang mananalo ang siyang tama. Mula pa noon hanggang ngayon, ang malalakas lamang ang iginagalang. Wala akong pakialam kung may sama kayo ng loob sa inyong puso. Ngunit bilang pinuno ng maharlikang labanan, ako ang may huling pasya. Tapos na ang usaping ito. Kahit kalmado ang kanyang tinig, taglay nito ang nakakabinging kapangyarihan at malamig na awtoridad. Dahil sa aurang iyon, maging ang mga Academy Master ay hindi maiwasang manginig. Sa sandaling ito, ang aura ng Mansion Master ay parang isang matalim na banal na espada na kayang tumagos sa puso ng lahat ng tao. Nakakatakot ang kanyang presensya. Hindi ko maarok ang lakas ng matandang ito. Nakatayo sa balikat ni Zephyr, ang Nine Netherbird ay tila ordinaryong ibon lamang habang tahimik itong nagsalita gamit ang sound transmission. Oo, tunay ngang nakakatakot. Tahimik ding sagot ni Zephyr. Sa puntong ito, ang kanyang lakas ay umabot na sa antas ng espiritu. Ang kanyang kaalaman at paningin ay hindi na maihahambing sa dati. Bukod pa rito, matapos niyang sanayin ang universal nature, mas naging matalas ang kanyang persepsyon kaysa sa karaniwang tao. Kahit hindi niya masukat ang tunay na lakas ng Mansion Master, malinaw niyang nararamdaman kung gaano ito kalakas at kakilakilabot. Humph! Sa harap ng desisyon ng Mansion Master, kahit iba-iba ang iniisip ng mga Academy Master, wala ni isa ang naglakas loob na tumutol. Kahit si Chishenzi, na punong-puno ng galit at gustong patayin agad si Zephyr, ay hindi nang ahas gumawa ng anuman. Bukod pa rito,
Naroon pa sina Palace Master Lanhai at ang Old Black Demon, mga nilalang na hindi rin masukat ang tunay na lakas at malinaw na higit na makapangyarihan kaysa sa Bright Gold Sect. Dahil sa presensya ng tatlong makapangyarihang eksperto, muling bumalik sa katahimikan ang sitwasyon. Ngunit alam ng lahat na mula ngayon, si Zephyr ay tuluyan ng naitendaan ng maraming eksperto sa antas ng Academy Master. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, tiyak na hahabulin nila siya. Sa mundong ito, hindi naman kailangang personal mong patayin ang iyong kaaway. Karaniwan na ang palihim na pagpaslang. At isa pa, hindi rin ito ang tamang lugar at oras para ipagpatuloy pa ang usapan. Di nagtagal, nagsimulang bumalik ang iba't ibang akademya sa kani-kanilang tirahan. Junior Brother Zephyr, hindi ko akalaing buhay ka pa. Lumapit si Baidijan habang nakangiti. Malaking biyaya talaga ito. Mukhang hindi ka lang nakaligtas sa sinaunang puno ng lila, nakakuha ka pa ng napakalaking pagkakataon. Muntik na naming wasakin ni Baidijan ang buong lugar na iyon habang hinahanap ka. May halong hinanakit ngunit masayang ekspresyon ding sabi ng Fighting Ape Emperor. Kabanata 1345. Ang paglitaw ng dalawa ay agad na nakatawag ng pansin ng maraming tao. Si Baidijan ay isang walang kapantay na henyo sa larangan ng espada. Isa siyang sukdulang mandirigma ng eskrima na nagtataglay ng lakas na mahirap sukatin, at mas makapangyarihan pa kaysa sa maraming tagapagtanggol ng espada. Ngunit mas kahanga-hanga pa ang Fighting Ape Emperor. Isa siya sa pinakamalalakas na eksperto ng Fighting God Palace, isang tanyag na akademyang kilala sa paghubog ng mga tunay na halimaw sa labanan. Ang katotohanang kaibigan ni Zephyr ang dalawang ito ay sapat upang pigilan ang maraming kaaway na magtangkang kalabanan siya. Salamat sa inyong pag-aalala, ito ang ilan sa mga natuklasan ko sa pagkakataong ito. Taos-pusong nagpasalamat si Zephyr sa dalawa. Tunay siyang itinuring ng mga ito bilang kaibigan. Noon pa man, nang mahiwalay sila dahil sa misteryosong kulay ubing sinaunang puno, hindi tumigil ang dalawa sa paghahanap sa kanya. Nasaksihan mismo ni Zephyr ang kanilang pag-aalala. Bukod sa pasasalamat, tunay siyang naantig. Tinanggap ni Baidijan at Fighting Ape Emperor ang mga supot na ibinigay ni Zephyr at agad itong sinuri. Sa isang iglap, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang laman ng mga supot ay nagtataglay ng napakalakas na espiritual na kapangyarihan, kabilang na ang malaking bilang ng mga gininto ang espiritual na prutas. Napakahalaga ng mga prutas na ito. Kahit hindi man nila kailangan para sa sarili nila, napakalaking tulong pa rin ito para sa kanilang mga akademya. Dahil nakakuha si Zephyr ng napakaraming espiritual na prutas sa ilalim ng lupa, hindi naging mahirap para sa kanya ang mamigay ng bahagi sa bawat isa. Matapos magpalitan ng ilang salita, nagbalik na silang tatlo sa kani-kanilang akademya. Pagbalik ni Zephyr sa kanyang tirahan, agad siyang nakipagkita sa mga disipulo ng Supreme Peak. Ipinamahagi niya sa kanila ang mga espiritual na bungang nakuha mula sa Immortal Secret Land. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nakapasok si Yang sa Spirit Realm. Malinaw na nakatagpo rin ito ng isang pambihirang pagkakataon. Dati, si Yang ay parang isang masamang espiritu na laging naglalabas ng mabagsik na aura. Ngunit ngayon, tila isa na siyang malamig na batong walang emosyon. Tahimik ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng malademonyong presensya. Sino mang tumingin sa kanya ay makararamdam ng matinding pressure hanggang sa manginig ang kanilang isipan. Ngunit nang makita niya si Zephyr, agad na lumitaw sa kanyang malamig na mukha ang hindi maitago na kasabikan. Congratulations! Bagamat tahimik at seryoso si Yang, napakalalim ng pagkakaibigan nila ni Zephyr. Ha. Hindi ka rin pala nagpahuli. Mukhang marami kang napala sa pagkakataong ito. Malakas na tumawa si Zephyr habang kinakausap si Yang. Talagang kahanga-hanga ang samahan ng dalawa. May natagpuan akong sinaunang libingan at nakakuha ako ng mana roon, ganap nang nagising ang aking sinaunang Draconic Bloodline. Ang tawag dito ay Ghost King Bloodline. Maikling paliwanag ni Yang. Ghost King Bloodline. Mahinang bulong ni Nine Netherbird. Napakabihira ng bloodline na ito. Kapag tuluyang nagising ang buong kapangyarihan nito, magiging napakakilakilabot ng lakas na may dudulot nito.
Maging si Nine Netherbird ay hindi maitago ang paghanga sa tinig nito. Sapat na iyon upang ipakita kung gaano kalakas ang bloodline ni Yang. Matapos silang mag-usap ng sandali, kumuha si Zephyr ng maraming gininto ang espiritual na prutas at ibinigay kay Yang. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa tirahan ni Master Maxim Callahan. Undestructible Flower. Sa sandaling ilabas ni Zephyr ang bulaklak, biglang nagbago ang ekspresyon ni Maxim Callahan. Kahit ang seryosong si The Way Hubs, na nakatayo sa tabi nito, ay hindi rin maitago ang pagkagulat.